Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Kunping saad ng isang spiritual being dapat ito raw ay hindi na lang pumunta rito, at bakit naman hindi tugon ni Chen Fan? Nagtaka si Ren sa kanyang narinig nagtanong kung ano ang nangyayari dito Kunping hindi raw ba't iyon ay isang ancient divine beast, hindi raw ba't ito ay isang human being? Kunping dagdag ng divine beast kay Chen Fan ito raw ay tainted ng breath ng isang mortal sabay angat ng isang paa umano'y hayaan nitong ibalik niya ito sa dati. Hatugon ni Chen Fan ang isang hamak lang na projection ay nangangahas na mambintang sa kanya. O saad ni Ren sa kanyang pagkabahala sila raw ngayon ay nasa powerless soul na estado lang kapag ka nag-dissipate sila rito walang paraan upang ma-resurrect sila tumakbo na sila. Anong takbo tugon ni Chen Fan ang nilalang na ito ang kailangang tumakbo sabay release sa kanyang soul blade patungo sa direksyon ng divine beast na siyang ikinabigla nito tumama ang soul blade, at ito ay kinuha pabalik ni Chen Fan. Imposible sambit ni Ren umano'y ang tanging magagamit mo lang sa lugar na ito ay ang kapangyarihan ng Divine Soul napaka-imposible na magdala rito ng anumang storage magic weapon o kahit na anumang sandata. Sinabi ni Chen Fan na ang bagay na ito ay isang Divine Soul Blade na ipinanganak mula sa isang Divine Soul sinabihan si Ren na ito ay umaasa sa Divine Soul Realm Cultivation ngunit hindi nito naisip ang ganitong bagay. Ito ay pautal na sambit ni Ren umano'y ang bagay na ito ay wawasak sa mga rules ng Divine Soul Chaos Realm mawawala na ng balance ang lugar na ito. Gayunpaman nagtanong lang si Chen Fan kung bakit kakailanganin pang ito ay maging balance ang immortal cultivation ay patungkol sa paglangoy taliwas sa agos ng tubig at mag-ascend sa tuktok, hindi upang sundin ang daloy at rules ng mga mediocre na mga environment. At ngayong wala nang haharang-harang maaari na siyang magpatuloy upang makita kung ano ang nandito sa lugar na ito, itulingon niya kay Ren nagtanong kung ano ang gagawin nito. Natahimik saglit si Ren at agad na humabol, teka lang hintayin siya nito gusto niya rin daw yung makita. Tingnan mo yon saad ni Ren makalipas ang ilang sandali ito na raw ang mismong lugar. Dito siya nakatayo nung nakaraan nung maramdaman niya ang dense energy na nagpapalubog sa mga tao. Hasambit ni Chen Fan ito raw ay hindi ang entrance patungo sa immortal world, ngunit indeed talagang ito raw ay isang immortal opportunity. Hasambit ni Ren at saan naman daw ba ito nakatago sa napakaliit na lugar na ito? Tumapak si Chen Fan sa bagay na tinutukoy nila sa bycast ng isang spell nagsabing ganito, mula sa maliit na piraso ng lupain ay tumubo ang isang vine at mula rito ay lumitaw ang isang portal. Nabigla si Ren sa kanyang nasaksihan ano ito ay mayroong immortal energy ano ito raw ba ay nagmula sa immortal world, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi naman daw siguro nito ini-expect na sasagutin niya ang lahat ng mga katanungan nito hindi raw ba. Agad na pumasok sa portal teka lang sigaw ni Ren at sumunod na rin, sa loob ay bumungad sa kanila ang isang void at isang stone tower. Pagdating ni Ren sa gilid ni Chen Fan ay sinabi ni Chen Fan na ito ang nag-led sa kanya papunta rito kaya kailangan niyang ibalik ang pabor, maupo ito ng naka-cross leg. Nagtanong si Ren kung ano ang gusto nitong gawin niya nagtanong kung ano ang meron sa stone tower na ito. Ang lahat daw ng mga bagay na ito ay nangyayari ng napakabilis siya ay medyo nalilito sa lahat ng mga nangyayaring ito. Umupo na si Chen Fan at nagsabing ang Hidden God Immortal Sect ay nagpo-focus lang sa pag-cultivate sa cause and effect kailangan ng mga itong tumingin sa sitwasyon at mag-explore sa kapangyarihan ng cause and effect na mangyayari sa susunod na mga sandali. Tama yun tugon ni Ren cause and effect paulit-ulit niyang sambit, sinabi ni Chen Fan na magsimula na sila sabay perform ng hand sign na nagdulot ng pagkabitak ng lupa inangat ang stone tower, mapag-aalamang sa ibaba nito'y mayroong malaking amount ng immortal breath. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang mga immortal breath na ito'y mayroong kakayahang i-cleanse ang kanyang kaluluwa, agad na ni-refine at in-incorporate sa lahat ng mga soul shadows na mayroon siya. Ano sambit ni Ren sa kanyang pagkabigla kunting Thunder Loach Medicine Furnace at iba pa heavens ito raw ay mayroong 11 mga soul shadow. Bukod pa doon ang bawat isa sa mga ito ay na-cultivate niya na sa sukdulan anong uri daw ba ng demon ang isang ito.
Teka lang, ang aura na ito raw ay ang martial origin ng True Martial Immortal Sect, kung ganun ito raw pala ay isang genius ng True Martial Immortal Sect. Ilang sandali pa ay ibang aura naman ang iniimit ni Chen Fan. Teka lang, sambit ni Ren, ito raw ay ang Yin Yang origin force ng Yin Yang Immortal Sect, kung ganun ito ay hindi nagmula sa True Martial Immortal Sect kundi isang great cultivator ng Yin Yang Immortal Sect, ngunit hindi, ang cause and effect daw nito ay, oh my god, hindi niya raw ito makita. Ang karma na nakapalibot sa buong katawan nito ay kalabisan para sa universe na ma-handle. Kapag ka nagawa nitong mamaster ang Immortal Cultivation Book ng Hidden God Immortal Sect at matransform ang kapangyarihang ito patungo sa cause and effect, maaari raw itong maka-challenge sa kanyang master. Ano raw ba ang gagawin niya? Itatago niya raw ba ang katotohanan ito mula sa taong ito o sasabihin niya rito ang nilalaman ng libro? Biglang nagburst ang aura na pumapalibot kay Chen Fan, naging bughaw, nagkaroon ng pagsabog. Ano, sambit ni Ren, napatanong kung ito ba ay namatay na, pagtila ng usok ay bumungad sa kanya ang bughaw na aurang bumabalot sa lumulutang na si Chen Fan at tuluyan ng bumaba. Nagbuntong hininga, ibinalik sa ayos ang Stone Tower, nagpasalamat sa buto ng nilalang na pinagmulan ng Immortal Breath. Tumayo si Chen Fan at nagsabing sa hinaharap, siya na si Chen Baekhyun ay maghahanap ng hustisya para rito gumuho ang Stone Tower. Sinabi ni Chen Fan kay Ren na umalis na sila, lumabas sa gate at tuluyan ng bumalik sa River Cultivation Room. Ho-exhale ni Ren, siya raw ay bumalik na heavens. Ang nangyari rong iyon ay nagbigay sa kanya ng labis na impormasyon, kailangan niya itong i-digest ng dahan-dahan, napatingin sa tila ba hindi pa nagigising na si Chen Fan. Well, sambit ni Ren sa kanyang isip, after all ito ay bago lang sa teknik na ito ay hindi kasing husay niya sa paglabas-masok sa Soul Realm, kaya mas mabagal ng kalahating sandali bago ito tuluyang makabalik kumpara sa kanya. Kung mawawasak niya ang physical na katawan nito sa sandaling ito, inilapat ang kamay sa balikat ni Chen Fan at idinagdag na kapag winasak niya ang physical na katawan nito, ang kaluluwa nito ay matatrap sa Chaos Soul Realm magpakailanman. Maaari niyang makuha ang karmic power nito, nang bigla na lang siyang bumagsak. Tumayo si Chen Fan at nagsabing sa kasamaang palad, bukod sa kanya walang sino man ang mayroong kakayahang dalhin ang tinataglay niyang kapangyarihan. Humakbang palayo at idinagdag na kahit na ang isipin man lang ito ay kalabisan na, at tuluyan nang lumabas sa River Cultivation Room. Cultivator, bungad ng attendant, ito raw ay nag-overstay, kailangan nitong magbigay ng dagdag na bayad. Oo, tugon ni Chen Fan at nagsabing ang taong naroon ay nakabalik na rin, ngunit ito ay pansamantalang nag-pass out. Pakiusap sila na ang bahala sa taong iyon na agad namang sinang-ayunan ng attendant. Lumabas na si Chen Fan, nagsimulang maglakad, napasabi sa kanyang isip na base sa una niyang plano, una kailangan niyang hanapin ang mga outer disciples ng True Martial Immortal Sect upang mag-infiltrate. Nang mapag-alaman niya ang kasalukuyang kinaroroonan ni Kyung, nang biglang napansin niya ang ilang mga disciple. Look, saad ng isa, umano'y ang beauty na ito ay great, sinabi ng isa na short siya pagdating sa mga spiritual stones, at nagtanong naman ang isa pa kung kamusta na si Kyung Xianzi. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, Kyung Xianzi, ito raw ay ang title na ibinigay kay Kyung sa kanyang nakaraang buhay nung ito ay nakapasok sa True Martial Immortal Sect. Agad na lumapit sa grupo ng mga disciples. Hasambit ng babae, nagtanong kung kailan pa raw ba kaya siya magiging isang Xianzi. Ngunit sumabat ang isa, nakalimutan na lang nito ang patungkol sa bagay na iyon. Hasabat ng isa, nagsabing ang mga ito ay huwag maging impatient, sinabihan ang lalaking disciple na huwag magbato ng malamig na tubig sa mga tao, ang mga ito ay pareho lang na napakabata pa. Yes, big brother, sambit ng babae. Hi, chicken soup na naman, dagdag ng lalaki na sa Chinese ay nangangahulugang motivational stories, ngunit sa ironic na paraan since ito ay hindi rin naman nakakatulong. Gayunpaman, ilang sandali lang ay may kung anong nangyari sa tinatawag nilang Big Brother, napahawak sa kanyang ulo na siyang ipinagtaka ng dalawa. Sinabi ng senior disciple na ayos lang siya, ngunit gusto niya ng maunang bumalik. Sinabi ng babae na pakiusap wag itong magalit, sila ay nakahandang makinig sa mga payo nito, at sinabi naman ng lalaki na nagbibiro lang siya kanina. Ayos lang yun, tugon ng senior disciple. Nagtanong ang babae kung nasaan na sila. Sumagot ang lalaki na dun banda sa pangarap nitong maging isang Xianzi.
Alas saad ng babae, alam niya rong hindi gusto ni Kyung Xianzi si Hanjin, ito ay mayroon ng ibang minamahal, at minsan nang sinabi sa kanya ni Kyung Xianzi na ang mahanap mo ang iyong tunay na minamahal, ang sayang may dudulot nun ay higit pa kaysa sa maabot mo ang Void Returning at Dao Fusion Realm. Hay, heto na naman saad ng lalaki, mas maiging mag-cultivate na lang daw muna ito hanggang sa maabot nito ang Void Returning at Dao Fusion level nang biglang sumabat ang senior disciple. Nagsabing ang sinabi ni Kyung Xianzi ay tama, ngunit sa parehong pagkakataon ay hindi rin tama na siyang ipinagtaka ng dalawa. Nagliwanag lumingon at idinagdag na talaga rong isang great joy ang mahanap mo ang iyong tunay na minamahal, ngunit kung ikaw ay wala namang lubos na kapangyarihan upang ito ay protektahan, iyon ay magdadagdag lang sa sakit. Hagulat na sambit ng babae, himala ang Big Brother ay ngumiti. Anong ngumiti? Tugon ng lalaki. Anong ngiti na raw ba ang tawag nito rito? Idinagdag ng senior disciple na siya ay umaasang sa hinaharap ang makakamtan lang ng mga ito ay kaligayahan at hindi pasakit. Hasambit ng babae, mukhang ang Big Brother raw ay medyo malungkot. Idinagdag ng lalaki na ang chicken soup na ito ay hindi na kasing sarap pa nung dati at nagpatuloy sa paghakbang ang tatlo. Ilang sandali pa ay lumipad sila patungo sa isang tower upang dumalo sa gaganaping auction alinsunod sa utos sa kanila ng 6th Elder ng True Martial Immortal Sect. Napasabi ang senior disciple sa kanyang isip na ito ay isang auction hall para sa 9 Great Immortal Sect. Ang lugar na ito ay hindi gumagamit ng mga spiritual stones ng direkta para sa trade, sa halip nilalagay nila ito sa utang at direktang binabayaran ng mga responsible personnel ng bawat sekta. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob kung saan sinabi ng babae na sana lang ay maging upfront ang kanilang master. Gusto niya pang magmadali patungo sa sentro ng universe. Ngunit sinabi lang ng lalaki na wag na itong mangarap pa dahil ang gusto ng 6th Elder ay palaging final. Big Brother, ano raw ba ang meron sa chicken soup nito ngayon lang? Ano ito na raw ba ay interested sa ilang mga babaeng cultivators? Big Brother, dagdag ng babae, mukhang ito raw pala talaga ay magaling magtago ng sekreto. Silang tatlo ay halos 100 taon nang kumakain at namumuhay ng magkasama, ngunit wala man lang siyang napansin. Ubo ng senior disciple, ang mga ito raw ay tumigil na sa pagsasalita ng nonsense, ang auction ay magsisimula na. Inilabas na ang unang auction item, isang immortal grade K Yuan Pil na mayroong kakayahang gawing Yuan Ying cultivator, ang isang mortal nagkakahalaga ng 50,000 spiritual stones. Sinabi ng babae na ang bagay na ito ay walang silbi sa kanila since silang lahat ay nasa soul formation level na ngayon. Hay, buntong hininga ng lalaki, mukhang sa huli pa raw lilitao yung bagay na gustong makuha ng 6th Elder. Mula doon sunod-sunod na inilabas ang mga auction item, mayroong Immortal Soul Forging Array Plate, mayroong Immortal Puppet, may Ghost Eye, Inferno Streamer at Jasper Sea Sword. Basura, useless, sambit ng dalawang master. Next, sigaw ng isa. Hay, sambit ng lalaki, sa tingin niya binabalak ng mga itong patagalin pa ng gusto ang auction kaya magmi-meditate na lang daw muna siya, tawagin na lang siya nito kapag lumabas na yung item. Okay, tugon ng babae, siya na lang ang titingin, since siya raw ay nag-e-enjoy na manood sa sales pitch. Gayunpaman nagtaka siya nang makitang umiinom ng tsaa ang senior disciple. Hindi raw ba't ang tanging iniinom lang nito ay unflavored spirit grass dew water? Pinulot ang tsaang nasa harap niya. Hindi raw ba kaya na ang tsaa sa araw na ito ay napakasarap? Ipinikit ng senior disciple ang kanyang mga mata upang pumasok sa kanyang inner state. Mapag-aalamang ang kanyang kaluluwa pala ay iginapos ni Chen Fan. Sino ka pa, sigaw na tanong niya, at kilala daw ba nito kung sino siya? Kaya ba nitong i-bear ang consequence sa pag-offend sa True Martial Immortal Sect? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kailangan nitong mag-suffer sa loob ng ilang araw. Well, saad ng senior disciple, sa tingin niya wala itong balak na saktan siya dahil kung ganoon nga sa lakas na taglay nito, napakadali lang nitong madudurog ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, bakit hindi na lang daw siya nito meet ng personal? Susubukan niya ang kanyang best na makatulong sa kung anong kailangan nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na whether siya man ay mayroong malas o wala, iyon ay nakadepende sa kaligtasan ng isang tao. So, sambit ng senior disciple, so mayroon itong taong hinahanap, ito raw ba ay nasa kanyang True Martial Immortal Sect? Well, more or less ay nararamdaman niya raw ang pure essence ng true martial arts mula kay Chen Fan. Ito ay isang bagay na hindi nananakaw o nahihiram upang cultivate. Sino raw ba talaga ito?
Sumagot si Chen Fan na narito siya upang hanapin ang kanyang asawa. Ano sambit ng senior disciple sa kanyang pagkabigla? So ito raw ba ay si Chen Baekhyun? Ito raw ba ang Chen Baekhyun ng Abandoned Starfield? Ito raw ba ay narito para kay Kyung Xianzi? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na perhaps mas maiging hindi na nito malaman pa ang patungkol sa bagay na iyon. Sinabi ng senior disciple na kaya raw pala nung dumating si Kyung Xianzi ito ay nasa foundation establishment na ang akala niya iyon ay kagagawa ng Lord Kang Ching, so ang bagay daw pala na iyon ay kagagawa ni Chen Fan. Although hindi niya alam kung bakit mayroon itong napaka-pure na true martial origin, ngunit kapag ka ito ay nagpaka-low profile at direktang sumali sa kanilang immortal sect maging member ng true martial immortal sect, makakasama na nitong muli si Kyung Xianzi. Gayunpaman kapag ka ito ay sumali sa kanilang immortal sect bilang Chen Baekhyun ng Abandoned Starfield natatakot siyang iyon ay hindi maaari dahil kailanman ang true martial immortal sect ay hindi sasalungat sa Five Elements immortal sect. Kahit na siya ay mayroon lang mababang status isang ordinary disciple ng inner sect, ngunit alam niya na si Kyung Xianzi ay ang core ng 10,000 year plan ng kanilang immortal sect. Ito ay nabibilang sa true martial immortal sect. Walang sino mang makakagalaw kay Kyung Xianzi. Kapag ka ang 5 immortal emperor ng 5 elements immortal sect ay nagsimula ng gumalaw, ito ay magdi-dissipate na parabang fireworks, tiyak na ito ay mamamatay. Kaya pakiusap, ito raw ay sumuko na lang sa 5 elements immortal sect. Wag na nitong idamay pa si Kyung Xianzi, wag na nitong idamay pa ang true martial immortal sect, at higit sa lahat, huwag itong magsimula ng digmaan sa pagitan ng 9 great immortal sects dahil kapag ka sinubukan nitong manalo laban sa chaos, ito ay magiging sinner ng universe. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na hindi na nito kailangang magsalita pa. Kung ano ang gusto niya ay gagawin niya, magagawa niya ang gusto niyang gawin. Pakiusap sambit ng senior disciple, wag nitong saktan ang kanyang brother at sister, ang mga iyon ay mabubuting tao. Sumagot si Chen Fan na ipinapangako niyang hindi niya sasaktan ang mga iyon sa sarili niyang accord o kaya naman sadyaing itulak ang mga iyon sa panganib. Ilang sandali pa ay nagising na ang senior sa kanyang physical na katawan, at ang item na sadya nila'y lumabas na. Jin Aiseng ng babaeng disciple ang isa, mapag-aalamang ang item na ito ay nasa ilalim ng kategoryang Unborn at Undying, isang espadang mayroong kakayahang basagin ang karma at hiwain ang kaluluwa. Ang bidding ay magsisimula sa 3 bilyong spiritual stones. Heto na sambit ng babae, narito na ang paborito niyang parte, may nag-abot sa kanila ng button. Women sambit ng lalaki, ngunit sa tingin niya ang target customer ng auction hall para sa bagay na ito ay ang Hidden God Immortal Sect, kaya hayaan na lang daw nilang gumasta ng pera ang mga iyon. Maaari naman daw silang manghiram na lang sa mga iyon dahil tiyak na ito ay magdudulot ng problema sa mga psychopath ng sektang iyon kapag ka napunta sa kanila ang bagay na ito. Ngunit sinabi ng senior disciple na kailangan nilang makuha ang bagay na ito at madala sa sentro ng universo sa lalong madaling panahon, kaya sumang-ayon na rin ang dalawa. Nag-alala ang senior disciple na gagawin ng Hidden God Immortal Sect ang lahat makuha lang ang bagay na iyon, ngunit sinabi ni Chen Fan na iyon ay hindi mangyayari dahil narito siya. Makalipas ang ilang sandali ay nagtaka ang babae kung bakit walang nagbibid. Napatanong kung ano ang nangyayari. Ano, hindi raw ba pumunta ang mga taga Hidden God Immortal Sect? Ang mga iyon daw ba ay hindi nakatanggap ng balita patungkol sa auction ng advance, at maging ang lalaking disciple ay nagtaka rin. Paano raw nangyaring maging ang ibang sekta ay hindi rin nagbibid? Ang bagay na ito ay at least isang immortal treasure, kaya ang presyo nito ay dapat tumaas ng at least sa 10 bilyong spiritual stones. Makalipas ang ilang sandali, bukod sa kanila na nagbid ng 4 na bilyon ay wala nang nagbid pa, kaya natapos na nga ang auction ng ganon. Hi, boring sambit ng babae, gusto niya pa raw sanang magbato ng ilang daang beses. Hasambit ng lalaki, talagang nakuha nila ang treasure. Mula doon ay inilagay ng senior disciple ang item sa isang storage at umalis na sila sa tower. Lumipat ang eksena sa isang planeta kung saan kasalukuyang naroon ang sect master ng True Martial Immortal Sect at ang 6th Elder. Hasambit ng 6th Elder, mukhang nakuha na raw nung tatlo ang item at ang mga ito ay papunta na rito, idinagdag sa sect master na dapat matagal na nilang ginawa ang bagay na ito. Gayunpaman dahil sa procrastination nito, kaya nauwi sa ganito ang lahat.
Alas tugon ng sect master umano'y sa ngayon gusto niya lang munang maghintay at makita kung talaga bang mahahanap ng husband ni Fang Qiong ang kanilang sekta, siya ay natatakot na ang talent ng taong iyon ay hindi na masama. Hindi imposible para sa taong iyon na makasali sa kanilang clan, ngunit kung iyon ay isa lamang mediocre maaari nila iyong i-deal. Hay tugon ng Sixth Elder umano'y ang procrastination nito ay nasa final stage na tiyak na yung mga matatandang bastards ng Five Elements Immortal Sect ay hindi masasatisfy sa bagay na ito, siya ay nagtataka kung gaano ka-outrageous ang magiging demand ng mga iyon. Sa tingin niya sa ngayon ay pinaglalaroan lang ng mga iyon ang isyo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon bago magdulot ng trouble. Well tugon ng sect master kunin na lang daw nila kung ano ang makukuha nila wag itong mag-alala, hindi siya magbibigay ng kompromiso ng walang bottom line. Right tugon ng Sixth Elder Sect Master sa tingin niya dapat lamunin na lang daw nila ng buo ang Five Elements Immortal Sect. Ang sino mang hindi sumang-ayon sa kanila kailangang labanan nila ang mga ito, ang kanilang True Martial Immortal Sect ay invincible sa unibersong ito. Subalit pinatigil siya ng sect master, umano'y ang kapangyarihan na nililik nito ay magdudulot ng pinsala kay Qiong Xianzi, gayunpaman may pakiramdam siya na ang hinahangad nito ay malapit nang dumating. Naglakbay ang tatlo patungo sa sentro ng universo hasambit ng isa sa tingin niya iyon na ang liwanag ng protective formation ng headquarters ng kanilang sekta malapit na sila. Sinabi ng babae na nagtataka siya kung mamimit niya ba ang kanyang true love sa hinaharap gaya ni Qiong Xianzi habang ang lalaki naman ay tuwang-tuwa dahil nandito na sila sa sentro ng universo. Sinabi ng senior disciple na wag na uli nilang banggitin pa ang pangalang iyon kapag dumating na sila sa sect quarters ang mga ito ay magpahinga na agad, siya na lang ang babalik upang mag-report sa Sixth Elder. Ano sambit ng babae hindi naman siguro nito suluhin ang ibibigay na reward ng elder hindi raw ba, ano dagdag ng lalaki ano gusto nitong masolo ang Sixth Elder, ngunit sinabi lang ng senior disciple na mag-behave ang mga ito. Pumasok na sila sa formation kung saan bumungad sa kanila ang entrance ng headquarters ng True Martial Immortal Sect dito ay bumungad sa kanila ang dalawang mga guards, nagbigay ng utos na ipakita ng mga ito ang kanilang sect identity evidence. Natahimik saglit ang tatlo sinabi ni Chen Fan sa senior disciple na kapag hindi niya ito ginawa ng maayos dadalhin lang nito sa instant na kamatayan ang kanyang brother at sister, naiintindihan ko tugon ng senior disciple. Hoy magsalita kasigaw ng isang guard brother lapit ng babae nagtanong kung ano ang problema, patawad tugon ng senior disciple may iniisip lang siyang bagay. Naglabas ng token ang senior disciple nagsabing silang tatlo ay nabibilang sa ilalim ng Tianjin Ren, at sila ay binigyan ng utos na tumungo rito para sa Sixth Elder. Hasambit ng isa ito ay totoo idinagdag ng isa na mukhang naging mahirap ang mga bagay-bagay para sa kanila. Idinagdag ng isa na ang kanilang trabaho ay ang e-check sila wala namang problema sa kanila iyon hindi raw ba? Of course not tugon ng senior disciple at idinagdag ng babae na salamat sa kanilang hard work. Brother dagdag ng babae nagtanong kung hindi ba maganda ang pakiramdam nito, ano raw ba kaya kung samahan na lang nila ito upang i-resume ang orders. Sinabi ng lalaki na sa tingin niya kinakabahan lang ito mukhang magpahanggang sa ngayon ay hindi pa raw pala nito naiintindihan, anong hindi naiintindihan tugon ng babae ngunit sinabi lang ng lalaki na tumungo na sila. Hasambit ng senior disciple sa kanyang isip na patanong kung napansin ba nito, ngunit sa tingin niya huli na nang mapansin niya ito. Pumasok na siya sa entrance hindi ko alam kung saan pumunta yung dalawa baka bumalik na. Pagtapak ng senior disciple sa hall ay agad siyang bumagsak paglabas ni Chen Fan sa kanyang katawan, intelligent lingon ng ating bida. Nonsense sambit ng Sixth Elder ano iniisip daw ba talaga nitong ang kanilang True Martial Immortal Sect ay katulad lang sa third-rate na Five Elements Immortal Sect ano inaakala daw ba nitong magagawa nito ang anumang bagay na gustuhin nito rito ng basta-basta lang. Mukhang talaga raw palang si Qiong Xianzi ay mayroon pang napakabatang pag-iisip at napakababaw na pananaw dahil kung hindi lang ganoon, bakit hindi pa nun kinalimutan ang isang mediocre guy na tulad nito tama raw ba yun Chen Baixuan? Ngunit naglabas lang ng bote si Chen Fan at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang talent mo syempre tugon ng Sixth Elder. Ang lahat ng mayroon ito ay dahil lang sa epekto ng powerful chance na tinataglay ni Qiong Xianzi at kahit na gaano pa kalakas ang cultivation base na mayroon ito,
ang buto nito'y makamundo pa rin at walang silbi. Tama ka saad ni Chen Fan, o tugon ng elder so inaamin nito ito ay hindi nagagalit, sumagot si Chen Fan na bakit naman daw siya magagalit, wala nang ibang bagay na mayroon siya bukod sa pasasalamat at pagmamahal kay Xiao Qiong. Idinagdag sa kanyang isip na talagang sa kanyang nakaraang buhay bago namatay si Qiong ay ibinigay nito ang lahat ng energy nito sa kanya na nagdulot upang makamtan niya ang lubos na kapangyarihan, ma-reborn at mag-cultivate sa muling pagkakataon upang i-renew ang kanyang nakaraang tadhana. Idinagdag sa elder na therefore, hinding-hindi niya isusuko si Xiao Qiong mapapansing box naman ngayon ang hawak niya, mukhang ang nilalaman nito ay yung item na nagmula sa auction hall. Hasambit ng elder siya raw ay natatakot na mukhang alam na nito kung para saan nila gagamitin ang bagay na ito. Sumagot si Chen Fan na gusto ng mga itong putulin ang kanyang koneksyon kay Qiong ngunit hayaan nitong sabihin niya ang bagay na ito, iyon ay imposible. Natawa ang elder sa kanyang narinig nagsabing kung gusto niyang kunin ang bagay na ito sa tingin daw ba talaga nito magagawa niya itong maprotektahan maging ang kanyang sariling buhay, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit hindi nito subukan. Sect Master sambit ng elder sa kanyang isip umano'y kung hindi lang siya nito binigyan ng instructions ng advance talagang dinurog niya na ang brat na ito ngayon, may utang ito sa kanyang isa. Alas dagdag niya kay Chen Fan si Qiong Xianzi ay isang great deal para sa kanilang sekta kung mayroon lang paraan upang, hindi nila ito sasaktan kahit na kaunti man lang. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang gusto nitong gawin niya syempre mariing tugon ng elder, yun ay ang resolbahin nito ang conflict sa Five Elements Immortal Sect. Hasambit ni Chen Fan mukhang ang sinabi nito ay hindi ganoon ka-accurate ang ibig nitong sabihin gusto nitong i-deal niya ang 5 Elemental Emperor ng Five Elements Immortal Sect tama raw ba? Full marks para sa reading comprehension tugon ng elder. Idinagdag na kapag ka ang 5 Element Emperor ay hindi na nag-e-exist ang conflict ay hindi na rin mag-e-exist. Then pagkatapos nun maaari niya itong tanggapin bilang kanyang disciple at disciple ng kanilang sekta, tutulungan niya pa itong gawing pinakamagarbo sa buong universo ang kanilang magiging kasal ni Qiong Xianzi, ano raw ba sa tingin nito kung ganon? Hatugon ni Chen Fan ang sabihin nito kapag ka siya ay namatay mamamatay na rin ang conflict ang True Martial Immortal Sect ay makakawala na. At ang mga ito ay makakapagpatuloy sa paggamit kay Qiong tama raw ba? After all tugon ng elder ito ang humiling sa bagay na ito kaya hindi sila ang magbabayad para rito. O really tugon ni Chen Fan sabay release sa kanyang napakapuro na True Martial Arts Origin Power na siyang labis na ikinabigla ng elder, napatanong kung papaano nito nakuha ang bagay na ito. Idinagdag ni Chen Fan na kapag ka nilabanan niya ang 5 Elements Emperor sa sadyain niyang gamitin ng paulit-ulit ang kapangyarihang ito ano sa tingin daw ba nito makakapaghugas pa ng kamay ang True Martial Immortal Sect. Hasambit ng elder talagang ito ay nang ahas na i-threaten ang kanilang True Martial Immortal Sect ano raw ba kaya kung durugan niya na lang ito dito mismo ngayon din. Gayunpaman biglang lumitaw ang Sect Master upang pigilan siya, mukhang nakalimutan pa rin daw nito ang kanyang instruction sa kabila ng lahat. Sumagot ang elder na siya ay isang Dao Fusion True Immortal paano naman daw siya magpapa-blackmail sa isang hamak lang na Soul Formation Cultivator, kahit na ito ay mayroon pang great ability na labanan ang mga cultivators na mayroong mas mataas na cultivation realm kaysa sa kanyang ngunit kaya raw ba nitong tawirin ang dalawang realms at makahawak man lang sa kanyang buhok. Samantalang siya ang kailangan niya lang gawin ay isang simpleng atake upang wasakin ang kaluluwa nito. Sumabat ang Sect Master ng ngunit once na magawa niya iyon ito ay makakarating sa kaalaman ng 5 Immortal Emperor wag nitong kalimutang sa kasalukuyan ang mga iyon ay nakafocus sa bawat galaw nila, hindi sila maaaring magbigay ng rason upang mag-search ang mga iyon sa lugar na ito. Hay tugon ng elder umano'y ini-spoil lang nito si Qiong Xianzi at binabaliwala ang kanyang nararamdaman, alas tugon ng Sect Master nagsabing wala na siyang ibang choice sa ngayon ang overall na sitwasyon ay ang siyang pinakamahalaga sa lahat kaya magpahinga na lang daw ito at mag-relax. Hasambit ng elder siya raw ay binubuli lang ng Sect Master at maging ang Soul Formation Cultivator na ito ay binubuli lang din siya, hindi niya na raw ito kaya at tuluyan ng umalis. Humakbang si Chen Fan ngunit nagbigay ng warning ang Sect Master na huminto ito, mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan.
Idinagdag ng Sectmaster na siya ay natatakot na hindi nito alam kung gaano nakahigpit ang oras nito kaya rerekta na siya sa punto agad na nagcast ng isang spell at nagpakita ng projection. Nagsabing ang puwersa ng Apollo Dynasty ay pinigil na ang kanilang mga troops sa teritoryo, naghahandang magbukas ng full-scale war sa Great Jin Dynasty upang palawigan pa ang kanilang teritoryo. Sa ngayon ang management ng Great Jin Dynasty ay napipilas na at ang Chen family ay nahihirapang i-maintain ito, sila ay nasa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Kung wala ito doon ang Abandoned Star Realm ay malalagay sa panganib, hindi kayang i-resist ng kanyang mga disciples ang lahat ng mga rebellious union na nandoon. Inilabas si Kyong at idinagdag na kasalukuyan ang Five Elements Emperor ay nanggagalaiti kahit na ito ay hindi mahuli ng mga iyon, umano'y madali lang para sa mga iyon na i-annihilate sa isang snap ng daliri ang lahat ng mga taong connected kay Chen Fan. Kung kaya ipinapayo niyang tanggapin nito ang advice ng Sixth Elder resolbahin nito ang conflict sa Five Elements Immortal Sect ng mag-isa, at kahit na anuman ang magiging resulta ay gagarantiya niya ang kaligtasan ng lahat ng mga taong nasa likod nito o related kay Chen Fan. Sumagot si Chen Fan na sasabihin niya pa ring gagamitin niya ang True Martial Divine Fist at ang True Martial Immortal Sect ay hindi makakabalik ng buo. Sumagot ang Sect Master na maaari niya itong gamitin, ang kanyang clan ay hindi kailangang mag-retreat. Idinagdag na ang trend ng mundo ang division ay nakatakdang mag-merge na abot na ng 9 Great Immortal Sects ang panahon ng pagbabago, dahil kung hindi ganoon paano naman ito magagawa ang ganoong bagay sa 5 Elements Immortal Sect sa taglay nitong cultivation level. Sa unibersong ito silang lahat ay mga pawns lang, at ito ay ang siyang susi. Xiao Qiong sambit ni Chen Fan habang nakatitig sa kanyang minamahal nagsabing ang kanilang kanya-kanyang kapalaran sa timeline na ito ay iba sa kanilang nakaraang buhay. Noon ito ay ang pride ng kalangitan ngunit ito ay namatay sa pagprotekte sa kanya gayunpaman sa buhay na ito, siya ay narito upang protektahan ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang pavilion. Sinabi ni Chen Fan sa Sectmaster na mayroon siyang kailangang isang bagay mula rito. Sumagot ang Sectmaster na ang mayroon nito ay sakto na whether ito man ay isang immortal technique na nakuha niya sa kanyang nakaraang buhay o ang oras na ibinigay niya para sa kanila ni Kyong Xianzi ngayon lang. Sinabi ni Chen Fan na since gusto nitong siya ay magdulot ng gulo sa universe syempre mayroong price na kailangang bayaran. Hindi tugon ng Sectmaster kundi ang universe, sinabi ni Chen Fan na kung ayon sa theory nito ang universe ay magbabayad ng price dahil sa paggamit sa kanya bakit ito raw ba ay mas makapangyarihan pa kaysa sa universe, sumagot ang Sectmaster na talagang ito ay nababaliw na. Nag-abot ng isang patak ng dugo siya raw ay umaasang ito ay hindi nito sasayangin, sumagot si Chen Fan na ang isang bagay ay iba sa ibang bagay at since pinrotektahan nito si Xiao Qiong, kinikilala niya ang kabaitan nito at nangangakong ito ay kanyang susuklian. Tumalikod at idinagdag na after all sa kanyang nakaraang buhay nung siya ay dumating sa True Martial Immortal Sect, ito ay hindi na nag-e-exist at umalis na si Chen Fan. Sa kanyang pagka-inis ay natawa na lang ang Sectmaster umano'y isang hamak lang na Soul Formation Cultivator ay nag-aalala patungkol sa kanya, at ni gusto pa nitong i-rewrite ang kanyang kapalaran paano, ito raw ay stupid. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng tatlo Big Brother sambit ng babae nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng lalaki na nang hindi nila namamalayan mayroong isang taong nag-invade at nag-occupy sa katawan ng kanilang Big Brother. Sinabi ng babae na kaya raw pala napansin niyang medyo naging abnormal ang behavior ng Big Brother, ngunit iyon ay isinawalang bahala niya lang. Hatugon ng lalaki abnormal hindi raw ba kaya na ang taong iyon ay si Chen Baixuan at iyon ay tumungo rito para kay Kyong Xianzi. Oh my God tugon ng babae ngunit bigla siyang kinautukan ng lalaki nagtanong kung ano ang bina-blush-blush nito kahit na gaano pa kalakas ang taong iyon pa rin ay isa lamang hamak lang na Soul Formation Cultivator, iyon ay madali lang na madudurog ng mga big guys ng 5 Elements Immortal Sect. Indeed tugon ng babae it's a pity, at lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Yang Zuan kung saan siya ay kasalukuyang kinakausap ni Yang Fan gamit ang isang projection. Nag-report si Yang Zuan sa kanyang kapatid na sa tingin niya sa kasalukuyan nakarating na si Chen Baixuan sa sentro ng universo kung saan ito naruroon, nagtanong si Yang Fan kung totoo ba ang balitang ito.
Oo, tugon ni Yang Zuan, iyon daw ay totoo, ngunit bilang isang hamak lang na alternate holy sun ng Purple Sky Holy Ground, ang kanyang status ay napakababa, kaya hindi siya makakapasok sa sentro ng universo upang sundan si Chen Baeksyun. Kung ganun, tugon ni Yang Fan, tutuparin niya ang kanyang binitawang pangako kapagka natapos na ang mga bagay-bagay dito sa sentro ng universo. Subalit sumagot si Yang Zuan na siya ay hindi mangangahas na tanggapin ang offer nito, wala siyang na-contribute na anumang bagay, si Chen Baeksyun lang ang siyang kusang nag-decide na tumungo sa sentro ng universo, ang tanging nagawa niya lang ay ang sundan ng mga trails nito. Well, tugon ni Yang Fan, iyon ay ayos na since sinabi nito sa kanya ang patungkol sa impormasyon, kaya magpahinga na ito at tuluyan ng naglaho ang kanyang projection. Master, lapit ng servant na pabuntong hininga si Yang Zuan, dahan-daang tumayo, nagsabing mukhang nagawa niyang ma-preserve ang kanyang buhay sa pagkakataong ito, ngunit ang kay Chen Baeksyun, hindi siya ganoon kasigurado. Sa loob ng kanyang silid ay napasabi si Yang Fan na mukhang ang True Martial Immortal Sect ay nakipag-trade ng isang Immortal Blade na mayroong kakayahang pumutol ng karma sa Hidden God Immortal Sect. Si Chen Baeksyun ay hindi member ng 9 Great Immortal Sects, ngunit nagawa nitong makapasok sa sentro ng universe, True Martial Immortal Sect, since gusto ng mga itong makipaglaro ng apoy, wag sisihin ng mga ito ang kanyang Tai Immortal Sect kung mas lalo nilang paliliyabin ang apoy. Ano, sigaw ni Han Jin sa ibang dako, nandito na si Chen Baeksyun, mukhang nakatanggap siya ng balita mula sa kalapating hawak niya, agad na dinurog. Nagsabing huhulihin niya ang taong iyon at e-execute sa harap ng 5 Elements Immortal Sect. Lumipad palabas sa starship, idinagdag na ang sentro ng universo ay napakalaki, saan daw ba kaya iyon nagtatago? Gayunpaman, napa-flinch siya nang biglang maririnig ang boses na nagsasabing hindi niya kailangang magtago. Hanjin, tayo'y nagkitang muli, dagdag ni Chen Fan na siyang ipinagtaka ni Hanjin, nagtanong kung nagkita na ba sila noon. O, tugon ni Chen Fan, hindi raw ba't siya ay nakita na nito sa kanyang panaginip at gusto pa siya nitong patayin muli, gayunpaman siya lang ang nag-iisang nasa puso ni Xiao Qiong. Nagdilim ang itsura ni Hanjin, nagsabing kapagka ito ay namatay si Qiong Xianzi ay mapapasa kanya na agad na sumugod, idinagdag na ang pangahas naman daw nitong tumungo sa kanya, mukhang hindi nito alam ang kanyang sariling lakas. Ngunit lumipad lang papalayo si Chen Fan at nagsabing sumunod ito sa kanya, settle nila ang bagay na ito sa ibang lugar. Tumungo sa isang planeta si Chen Fan, ngunit sumigaw lang si Hanjin na lumabas ito, agad na winasak ang planeta, nagpatuloy sa paglipad si Chen Fan. Basura, sigaw ni Hanjin, nagtanong kung ang pagtakbo lang ba ang kaya nitong gawin, nagcast ng isang art at idinagdag na kahit na ano pa man ang gusto nitong laruin, ito ay hindi makakakompete sa lubos na kapangyarihan. Sabay release sa mga maso patungo kay Chen Fan, binasag ang mga asteroid na paharang-harang. Nasaan ka na, sigaw ni Hanjin, damit ito raw ay tila isang langgam na nagtatago sa alikabok, hanahanap niya na raw ito, nang biglang nasa likod niya na si Chen Fan, binigyan ng isang sword slash, na siyang nagpatalsik sa mga dugo ni Hanjin. Nagtaka na hawak sa kanyang leeg, napatanong kung papaano iyon naging posible, ni hindi niya man lang naramdaman na nasa likod niya na ito, paano nito nagagawang mahiwa ang kanyang laman, ang kanyang body shield ay napakalakas. Subalit sumagot lang si Chen Fan na napakarami nitong mga tanong, ano, sambit ni Hanjin sa gulat nang makita ang aura na pumapalibot sa katawan ni Chen Fan. Ano, ito raw ba ay isang immortal energy? Paanong nangyaring ito ay mayroong immortal energy? Nakita na raw ba nito ang entrance ng immortal world? Ngunit flying immortal lang ang isinagot ni Chen Fan. Ipinirform ni Hanjin ang Absolute Guardian upang sanggahin ito, ngunit nabigla siya sa lakas ng atake. Ano, saad niya, paano ito naging posible? Ito ay nasa early stage pa lang ng soul formation, paanong nangyaring siya ay naoo ganito? Imposible, ito raw ay imposible, malamang siya raw ay nilinlang lang nito, tinake advantage nito yung sandaling nabigla siya sa immortal energy nito, sabay release ng matinding energy. Sure enough, ito raw ay isa lamang trick. Idinagdag na kailangan nitong maghanap ng oportunidad dahil ito ay walang sapat na lakas, ngunit ngayon ipapakita niya kung ano ang habol ng True Martial Immortal Sect, iyon ay ang lubos na kapangyarihan. Agad na inihagis ang dalawang hammer, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay hindi qualified. Ano, tugon ni Hanjin, ano ang pinagsasasabi nitong siya ay hindi qualified?
So tugon ni Chen Fan ang teknik kung saan ito proficient ay true martial arts side kung fu at hindi ang true martial arts sword, at ang true martial arts sword na nga mismo ang ginamit ni Chen Fan upang basagin ang mga paparating na hammer. Ano sambit ni Han Jin true martial arts sword? Paano nito natutunan ang highest secret art ng kanilang sekta? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na tanggapin na lang nito ang kanyang kamatayan sabay release uli ng isa pang sword art. Ginamit uli ni Han Jin ang Absolute Guardian upang harangin ito, gayunpaman, ito ay nagawang mahiwa ng atake ni Chen Fan tago sa dibdib ni Han Jin. Damn it, sigaw ni Han Jin, you little pest. Paanong nangyaring nagagawa siya nitong masaktan? Idinagdag sa kanyang isip na gusto niya sana itong hulihin at dalhin sa Five Elements Immortal Sect upang i-claim ang credit, ngunit hindi niya ini-expect na mayroon itong ganitong mga abilities, kailangan niyang mag-isip ng paraan. By the way, saad niya kay Chen Fan, umano'y ang kulay ng immortal energy nito ay hindi tama. Bakit ito ay green? Na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Idinagdag ni Han Jin na ang rason kung bakit sila ni Kyung Xianzi ay napaka-close araw at gabi iyon ay dahil sa in-enjoy na nila ang moon nang magkasama sila ay naging napakasaya. Umano'y hindi na naaalala pa ni Kyung kung sino ito, ang tanging gusto lang ni Kyung ay ang kapangyarihang ibinigay niya. Idinagdag sa kanyang isip na ang mga sinabi niya ay hindi kasinungalingan kundi preview sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nitong mamatay. Tumawa. Nag-release ng matinding energy si Chen Fan. Sige lang, sambit ni Han Jin sa kanyang isip, kapag nawala ito sa katinoan magkakaroon siya ng opening, hanggat ang invisible needle lang na ito ay makapir sa balat nito, ito ay magiging kanya ng puppet.